Good morning po, Manong Ted. At sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Kayo Magandang ba nasa umaga. Japan? Opo, Manong Ted. Nandito po sa Japan. Pasensya po sa istorbo. Tapos na ba ang inyong mga meeting, sir? Tapos na po yung mga official meetings po. Meron lang po ako mga susunod na meetings po sa mga Japanese consultants na po natin ng contractors ng Subway at saka NSCR po. Okay, sige. So sir, ito lang po muna. Pwede bang unahin ko lang ito? Itong na-report muna kasi importante itong North Rail natin. Malaki pong tulong ito. Ano po? Kumusta po itong inyong pagsiguro na walang problema sa right of way nito? Nasaan na po ang inyong pagtatayo ng riles dito? Pagdating po sa right of way po ng NSCR po, Manong Ted, no, masasabi po natin parang we have done a significant progress pagdating sa right of way natin. At tinignan po natin yung mga accomplishment natin sa right of way for ikukumpara ko lang po sa mga nakaraang taon. For 2023 and 2024 po, itong ang nagawa lang po ng DOTR sa right of way are more or less mga 2,000 transactions lang po. Ngayon po for 2025, nung tayo po pumasok hanggang po ngayong May, ang inabot po natin na transaction sa right of way, yung mga nabayaran natin kasama na yung mga ilang expropriations, umabot po ng 3,800 plus. At tama po kayo, Manong Ted, napaka-importante po nitong right of way sapagkat dito po talaga yung isa pong pinakamalaking rason kung bakit naantala yung proyekto. Hindi lang po naantala, lumalaki pa yung gastusin natin na gobyerno dahil po kapag walang right of way, obligado po tayo magbayad ng prolongation cost. Kaya lumalaki yung cost ng proyekto. So sa development na yan, Secretary Banoy, nasaan na ang riles? Pagdating po sa ating NSCR, yung sinasabi nating N1, yung Malolos hanggang sa Valenzuela po, inaasahan po talaga natin ang partial operations po niyan ng mga third or fourth quarter ng 2027. Tapos yung Malolos hanggang sa Clark po, susubukan natin matapos po yung another partial operations nila bago po bumaba ang ating Pangulo by June 2028. Pero po ang sa tingin namin baka mag-slide down ng konti hanggang po mga third quarter po ng 2020. Yun yan po yung mga segment na meron pa makakaasa tayo ng partial operations. Pagdating naman po yung segment papuntang south ay talaga po mga 2031 po pa natin maasahan ng mga operasyon po niyan. Opo, itong binabanggit yung Malolos to Valenzuela? Tama po. Okay, Opo. ilang kilometro po yun, sir? The Malolos to Valenzuela po, siguro more or less po mga 30 plus kilometers po if I'm not mistaken po. Okay, so yan po Valenzuela to Bulacan, tapos yan ang Hanggang- most likely kung maayos po ang lahat, makakapag-operate na bago man lang matapos po or during the last period ng Marcos administration. Yan po ang medyo safe sabihin. Tama po, Okay, tama po. Sige. At yan po, sino ang operator ng riles dyan at ang tren? Ang operator at riles po ngayon, gumagawa po tayo ng sinasabi natin ng bidding. Pagdating po sa O&M, as a matter of fact po, tuloy-tuloy yung market sounding natin. Nasimulan natin yan last year po. Nagkaroon po, ang schedule supposedly, meron tayong pre-bid of, I think, this June. Pero yung mga ibang bidders po natin, madami po yung gustong lumahok talaga dito. At nangumingi sila ng extension para makapagsumite naman sila na mas magandang proposal. I think mga July or August of this year also. At kailangan natin talaga po, kaya minamadali natin yung procurement ng ating O&M para meron po mag-operate sa ating NSCR. Sige po. So, from Valenzuela, pagbaba ko noong stasyon ng Valenzuela, ano ang aking access para ako tumuloy sa MRT o kaya po dito sa South Railway natin? Ano ho yun? Mag-jeep na lang ako? Bubus na lang ako? Ngayon po, tama po kayo, Manong Ted. Ngayon po kasi yung segment na po yan po yung na-de-scope po. Hindi po pa, yan po yung inaayos natin ngayon sapagkat nga po nagka-issue sa right of way. Ngayon po wala na pong right of way, diniscope po natin proyektong yan. Ang ginawa po nating option ngayon is basically to put intermodal parang bus depot doon o jeepney para naman po may masasakyan yung mga ating mga kababayan na sasakay dito sa Malolos, Bulacan, SCR. Opo, sige po. Pero ang ano dito, kumbaga ang ating dream dito is from Valenzuela hanggang saan ang pinakahuling istasyon nitong North-South Commuter Railway? Kalamba po, this is a 144 kilometers po. Kapag natapos po natin tumanong Ted, yung biyahe po ng Kalamba hanggang Clark Airport, na usually it takes around 4.5 hours, ay marireduce na lang po natin ng mga 2 oras po. So hanggang Clark ho ba lang talaga ito? Hanggang Clark Airport po. Yun Tama lang, po. oo. Pero sir, hindi mo maaari sabihin hanggang from Kalambayan kasi hinto ka rin diyan po sa dito ho sa Manila, no? Dito ho sa Tutuban, di ba? Meron din po, opo. Kaya nga, so from Tutuban, sasakay ka ng jeep o bus papunta ng Valenzuela. Ngayon po, as of now po, yung sinasabi ko po kanina, Manong Ted, no? Kapag natapos natin yung entire operations po. So may mga estasyon po yan. Pag natapos natin, tama po kayo, na ganun po yung mangyayari. Oo, hindi siya para mabunan natin yung kaisipan na ito from Calamba all the way to Clark. Hindi po. Calamba hanggang Tutuban ka. Tutuban, sakay ka ng jeep o kaya ng bus o anuman, papunta ho ng Valenzuela, tama? Hindi po, Manong Ted, may kasama. Yan po yung sinasabi nating na D-scope at yan po ay isang linya lang po. Yan po yung inaayos natin ngayon. Saan dadaan? Saan dadaan? Di ba Tutuban ang huling release po ng PNR? Hindi po, Manong Ted. Yung sa Tutuban po na sinasabi nyo po ngayon po, no? At yan po ay isa sa mga, yan po yung na-de-scope na sinasabi natin. No, dati po may talagang bababa po sa Tutuban. Ngayon po yan po yung inaayos nating may Kung ba mag-spur line po kasi siya, may bababa ng Tutuban, meron po dediretso rin po sa Calamba.
Dire-diretso po sa Alabang. Yan, Opo, opo. yan po yung inaayos Di ba ang natin. ngayon. ginagamit nyo dito po sa North-South Commuter Railway? Di ba ito yung dating release ng PNR? Most of the alignment po release ng PNR. Yes, Hindi po oo, lahat. oo. So paano ka, paano ka, yung release ng PNR, yan yung dumadaan sa Manila, di ba? All the way Santa Mesa hanggang papunta po yung Tutuban eh. So saan ka magre-release para mo mabypass yung Tutuban? Kaya nga po mag-spur line tayo, Manong Ted, no? If I can show you the plan itself po, may mga alignment po. If you notice po pati dito sa north natin, no, kapag nagsimula natin, ang ginamit natin dito isa yung mga alignment dati nung sinasabi nating north. Okay. Pero hindi naman po ibig sabihin na lahat po ng relays na mga existing mga Alright. rail natin to ng PNR, yun po in-adapt natin. But most of it, in-adapt natin in the sense para makatipid tayo sa right of way po. O sige, kasi kami gusto namin mangyari ito pero 2 taon na lang po si Pangulong Marcos. Ano ho ang kaya niyo ma-accomplish yan? Dito ho sa sinasabi ho ninyo na linya ho from Calamba all the way to, sabihin na po natin, to Valenzuela. Ito po yung talagang pinupukpok namin yung right of way po dito, no? At least dito sa southern part na to. May mga kapag makikita nyo, meron tayong din mga tinatayo na rin po na mga viaduct at saka talaga sinisimulan na po. Pero yung pag-operate po talaga niyan, talaga masasabi ko po 2031, no? Ang talaga kung alam ko may partial operations based on our estimates saka aral, at I'm quite confident naman dito, yung Malolos hanggang Valenzuela po, Manong Yes sir, Ted. yes sir. Kasi, alam niyo ho, kami gusto ho namin mangyari yan. Di ho ba? Kung pwede mo lang bilhin sa Shoemart yan eh. Di ba? Bakit tayo mo lang yan? Mabilis, di ba? Talaga, Okay. opo, Manong Ted. Nagka-problema lang talaga po, again, yung right of way issues Opo, po. opo. Thank you, thank you.